Tuhan. Kundi magpapatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. No? Pag bumalik ka, paano magpapatuloy? At saka ang tanong doon, bakit kinakailangan bumalik ka? Di ba? Okay, buhay po tayo. Once again, let's go to our lesson. This is now the last part of our lesson about the indwelling of the Holy Spirit in every believers. Sa susunod, maganda po yung tatalakayin po natin. Pero by Monday, mga kapatid, Monday, habang ganito po yung ating sitwasyon, abangan niyo po ito kasi maganda po ito gagawin natin. Monday, iba yung topic natin. Tapos, Tuesday, iba yung topic natin. And then Thursday, iba yung topic natin. And then Saturday, iba yung topic natin. So, maybe every Monday, or every Tuesday, gagawin po natin na patungkol po sa family. Amen. Hindi yata kayo natutuwa. So, paano natin, paano mag-involve yung ating family, the whole family in the ministry. And then, maybe every Thursday, gagawin naman natin all about doctrines, mga kapatid. Hanggang din hanggang Sabado. Kasi maganda ito eh. Pero ito, tutuloy natin ito. Tuloy-tuloy po ito. Tungkol sa Holy Spirit. Kasi napapansin ko, mga kapatid, kung meron mang pagtuunan natin na mahalaga, isa sa mga mahalaga, yung ating pamilya. Yung ating pamilya. It's sad. Very sad. We can minister outside our family, our families, but inside our own families, mga kapatid, we cannot minister them. Nakakaloka po yan. Hindi kasalanan at masama na mag-minister tayo. Pero kung yung loob ng pamilya natin, good na, hindi natin nawin yan, sasabihin ko sa inyo, para kayong si Eli. Para kayong sino yun? Sumunod kay Samuel, Tama, diba? Na yung pamilya niya mismo, mga kapatid, hindi niya na-win. Hindi niya na-win. Kaya nakakalapot niya, mga kapatid. Kaya tayo mga tatay. Talaga naman, by prayer, let's win them. Amen. By prayer, let's win them. Amen. By crook o by hope, mga kapatid, kinakailangan mawin natin yung ating pamilya natin. Hindi po ba? Yeah, amen. Tapos nakatira sila sa ulog ng pamilya natin, pero hindi natin nadadala sa simbahan. No way. Yeah, amen. No way, mga kapatid. Sabi ko yan, over my dead body. Mga kapatid, ipaglalaban ko yan. Kasama kong Panginoon. Laban sa diablo ang aking pamilya. Nakikinig ba kayo? So yun yung mga mahalagang talakayan po natin. Let's go to John, 1 John chapter 4. So magandang pag-usapan natin ngayon ay children of God or every believers are overcomers. Yan ang pag-usapan natin ngayong umaga. Sabi dito, beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God. Because many false prophets are gone out in the world. Hereby know ye the Spirit of God. Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. And this is the spirit of Antichrist, whereof ye have heard that it should come. And even now, already is it in the world. Ye are of God, little children, and have overcome them. Because greater is he that is in you than he that is in the world. They are of the world, therefore speak they of the world, and the world heareth them. We are of God. He that knoweth God heareth us. He that is not of God heareth not us. Hereby know we the spirit of truth and the spirit of error. Maganda ito. Amen. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sa ating sa mga wiling na narinig namin ngayon
ngayong umaga. Salamat sa inyo pong mga anak at dalangin po namin na muli kayong malaya sa aming mga puso at isip, sa aming kalagitnaan. Holy Spirit of God, at dalangin ko po na maging matalin po ang inyong pong trabaho, pagkontrol sa aming mga puso ngayong umaga. Kaya please, tulungan niyo po kami maging ang mga anak po ninyo na naka-live streaming ngayong umaga. Pagpalain niyo po ang inyong internet na maging maayos. O God, sabay niyo pong kaaway at ang inyong pong salita. By wisdom, Panginoon, ay makarating, Panginoon, sa inyong mga puso at isip. Maging ang likod niyo pong gagamitin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kay Christ President, na makinig po na maibig, sapagkat mahalaga po yung ating tatalakayin yung umaga muli, mga kapatid, sapagkat doctrine po ito. So please, makinig na maiging sapagkat importante ito. Now, dito sa ating binasa, let me give you some very short and simple introduction about this book. So makinig po kayo. Kasi mahalaga po, kaya po tayo nagbibigay ng konting information about the book, kung saan natin kinukuha yung ating pong batayan, basihan ng ating pong ag-aaralan tuwing tayo may mag-aaral ng salita ng Diyos upang makita natin anong nangyari noon. Nakikinig kayo mga kapatid? Ano ang nangyari noon? Ano po ang mga pangyayari noon? At paano natin maikukunik mga kapatid sa ating panahon mga kapatid yung salita ng Diyos, kasi napakatagal na panahon po ito ang agwat di po ba? So, paano natin makikita yung application in which sobrang napakatagal na panahon na, pero nung panahon po nila, katulad po nito si John Laver, isa po ito, isa siya sa mga apostol ng Panginoon. Amen? At sobrang tagal na ito, pero bakit yung pong salita ng Diyos na kanila pong pinakiinabangan, mga kapatid, pinanghawakan, kahit matagal na panahon, hanggang sa panahon natin, paano din natin panghawakan? Ano po yung epekto ng salita ng Diyos nung panahon nila hanggang sa panahon natin? Ano po yung pakinabang, mga kapatid, ng salita ng Diyos na hindi ho nagbabago simula nung kanilang panahon hanggang sa panahon natin? Simula ho nung binitawan mula ho mismo sa bibig ng Panginoon Kristo sa mga apostol ng Panginoon, ay dapat po natin makita. Una ho, ang salita ng Diyos hindi ho nagbabago. Nakikinig kayo? Pangalawa, na gusto ko makita ninyo, alam niyo ba, yung pong nangyayari po o nangyayari noong panahon nila at nangyayari sa ating pong panahon, alam niyo po ba, maging sa kapanahonan ni King Solomon, alam niyo, iisa lang naman yan Sabi nga may Biblia sa Book of Ecclesiastes, ang nangyayari mga kapatid ay paulit-ulit lang naman. Paikot-ikot lang naman. Kasi po, ang kasamaan ng tao mga kapatid ay simula noong panahon nila Noah hanggang sa kapanahonan natin mga kapatid ay ganun pa rin namang kasama. At ang nakakatakot nga lang ay ang sabi niya, ang kasamaan ng tao ay pasama ng pasama. Naunawa niyo ba? Pero ang kagandahan po mga kapatid, yung pong power ng salita ng Diyos mga kapatid, trabaho ng salita ng Diyos, yung effect ng salita ng Diyos, yung kapangyarihan ng salita ng Diyos, kaya ba hindi magbabago? Hindi na ho natin kinakailangan i-empower yung salita ng Diyos sapagkat powerful na po siya. Ang salita ng Diyos hindi mo nagbabago. Kaya nasabi niya, heaven and earth shall pass away, but the word of God shall not pass away. Now, magbibigay lang po ako sa inyo kasi mahalaga na maintindihan niyo po ito. Most of the eyewitnesses of Jesus' ministry had died during this time. Ulitin ko po, most of the eyewitnesses to Jesus' ministry had died by the time John wrote this epistle. Some of the second or third generation Christians
began to have doubts about what they had been taught about Jesus. Yun ang nakakalungkot. Kasi, halos si John the Beloved na lamang po mga kapatid ang nabubuhay sa panahon na ito. Na apostol ng Panginoon. Nakikinig kayo? Yung pong mga nauna, yung pong mga nakikinig na ho sa kanya, halos ano na po ito eh. Third and fourth, second and third generation Christians na po ito. Nakikinig? So, of course, pag hindi mo na inabot yung inabot ni John the Beloved, physically, mga kapatid, literally, mga kapatid, ay tapos, ang mga kasama na niya ay second hanggang third generation na Kristiyano na. So, what would you expect, mga kapatid? Doubts. Doubts. Yung pagdududa hindi nawawala. Nakikinig? Itong kapanahonan mismo ni John the Beloved, nandudun na rin yung pagdududa. Yung pa kayang mga sumunod na second, third generation na Kristiyano na sumunod sa kanila. Naintindihan ninyo? Kung nagdududa na ko yung pagdududa, first and then second and third generations, mga kapatid na Kristiyano, na disipulo ng Panginoon Kristo, ay nagdududa na yung doubts. Nakikinig ba kayo? Makinig, ito kayo. Ito pa kayong panahon natin na napakalayo na mga kagbuhan. Nakuha po ninyo mga kapatid? Ang layo na natin. Napakalayo na. Kaya makita po ninyo dito mga kapatid. Isa pa, some of Christians with a Greek background. Some of those Christians, those second, third generation Christians, have their Greek background. It means had a hard time believing that Jesus was human as well as divine. This is the problem. Kasi marami po mga kapatid, marami po mga mananampalataya, marami mga Kristiyano nung kapanahunan ito hanggang sa kapanahunan natin ay ang problema talaga doctrine, mga kapatid. Doctrine, that's the problem. If your problem, mga kapatid, is about doctrine, sigurado yan magdududa ka. Naintindihan niyo po yan, mga kapatid? Pagka ang problema, mga kapatid, doctrine, ang problema natin ng isang anak ng Diyos, magdududa ka. So, tinan niyo po, anong problema nila dito ng araw? Una po doon, paano nila magko-comprehend, mga kapatid? Paano nila mag-uunawaan, maiintindihan how Jesus Christ, He is 100% God, at the same time, He is 100% man. Alam niyo ba, maging mga pastor, maging mga Amerikano, na English speaking na sila, hindi nila makomprehend, mga kapatid. Meron ng kausap si pastor. Ito, matindi na ito, preacher na ito, Baptist talaga ito, ang dami mga inaral ito. Pero alam niyo, ang sabi niya, paano nangyari na itong ang Panginoon Kristo ay sinabi niya, sabi niya gano'n, ako nga, na maging ang pagbabalik ko ay hindi ko alam. Alam niyo ba hindi maintindihan yan maging ang mga Amerikano? Na English speaking na ho sila? Napakasimple lang naman. Bakit po sinasabi ni Kristo yun? Sapagkat nagsasalita siya bilang tao. Nung siya'y tao, nagkatawang tao. Because Christ is 100% God and He is also 100% human when He is in the flesh. Doctrine po yan. Now, balik po tayo dito, sabi ng Bible John Beloved, kaya makita niyo yung pambungat ni John Patid. Ay sabi niya, Beloved, believe not every spirit. Believe not every spirit. Now, gusto ko pong liwanagin po yan, yung sinabi po niya. Yung pong every spirit. Ano po yung every spirit? Now, pakinggan niyo po na maigin. The word spirit is those
ito po yung mga paniniwala na nakapalibot po sa atin. Ito po yung mga paniniwala ng mga tao na hindi man natin nakikita ng ating mga mata. Mga kapatid, that's why spirit, nakikinig kayo? Spirit, it means unseen power. The word spirit, it means unseen power, just like the Holy Spirit of God. You cannot see physically or literally the Holy Spirit of God. But the Holy Spirit is God and He is an unseen power from God. Oh, nakikinig kayo? Kaya anong kalaman natin mga kapatid? Unseen spirits. Kaya sabi ng Bible dyan, believe not every spirit. Huwag kayong maniniwala sa mga iba't ibang paniniwala. Yan po ibig sabihin niya. Sapagkat ang kalaman talaga natin mga kapatid, tinan niyo po. But let's go back to Ephesians chapter number 6. Buksan natin in verse number 10. Buksan niyo po yung mga Bible niyo. Gusto kong liwanagin po sa inyo. O sino po yung sinasabi ni John Calvin dyan sa kanyang aklat mga kapatid na believe not every spirit. Believe not every spirit. Tinan niyo po kung anong kalaman natin mga kapatid. Sabi ni Paul dyan, for we, verse number 12, for we wrestle not against flesh and blood. So hindi po tayo nakikipaglaban, nakikipag-wrestling mga kapatid against flesh and blood, but principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. That's our enemy. Amen. Ito po yung kalaban natin mga Kristiyano, mga anak ng Diyos. Ito po yung kalaban natin. Kaya sabi ni John Calvin dyan, believe not every spirit. Anong kalaban natin? Spiritual wickedness in high places. Akala niyo mga kapatid, nasaan sino kalaban natin? Spiritual wickedness. Spiritual wickedness. Makinig kayo. Nasaan yung kalaban natin ayon sa talata mga kapatid? Nakagawa ka agad ng kampo niya. Nakapwesto ka agad. Yeah, amen. Nakikinig ba kayo mga kapatid? Kaya pagka ang anak ng Diyos mga kapatid, wala ka sa tamang pwesto, hindi ka wala ka sa tamang kampo mo, talagang paglalaruan ka ng kalaban. Alam niyo kung nasa ng kalaban? Ang sabi ng Biblia dyan ay, sinong kalaban natin? Ano sabi niya? Sabi niya, principalities. Principalities. Ibig sabihin, powerful ito. It means rulers. Nakinig ba kapatid? Anong ibig sabihin ng principalities? Rulers. Ibig sabihin ng rule ito. Ibig sabihin, may powers siya na magpasunod. Kaya sino kalaban natin mga kapatid? Principalities. And then sabi niya, powers, powerful, nakakapangyarihan against rulers of darkness of this world. Sino kalaban natin mga kapatid? Rulers of darkness. Kaya ang Kristiyano hindi po dapat pa-relax. Because our enemy is rulers, powers, rulers, darkness of this world. Amen. And then spiritual wickedness. Spiritual wickedness. When we say spiritual, it is an unseen enemy. Kapatid, hindi mo nakikita ang kalaban. Hindi mo nakikita ang kalaban. Mga kapatid, mamalay-malayan natin, alam niyo ba? Biktima ka na. Mamalay-malayan mo mga kapatid, pindang ka na. Mamalay-malayan mo kapatid, may tama ka na sa kalaban. Bakit? Our enemy is rulers. Our enemy is rulers, the rulers of darkness of this world. Our enemy mga kapatid is an unseen enemy. Hindi mo nakikita mga kapatid, na-infiltrate na yung loob
sino yung mga kalaban natin? Sabi ni Biblia, believe not every spirit. Yeah. That's our enemy. Our enemy is an unseen enemy. Amen. O mabuti pa yung mga pulis. Di ko alam kung sino may mali doon or abusayan or sino mang kakalaman mo. Nakikita mo. Pero nakikita mo ba ang diablo? Ha? Kaya sabi ng Bible dito, sabi ng Biblia mga kapatid, ano sabi niya? Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day. And having done all to stand. Amen. Amen. Having done all to stand. Stand therefore, having your loins girt up about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, Amen. wherewith ye shall be able to quench the fire darts of the wicked, and take the helmet of salvation and sword, and the sword of the Spirit, which is the word of God. That's why we must learn to about all the important doctrines of the King James Bible. Amen. Tignan niyo mga kapatid, kung hindi tayo nung mga kapatid sa ating doctrine, mga kapatid, sa ating doktrina, sa ating katulungan, mga kapatid, sa araw, masusubok ako, you will start doubting. Amen. Ha? Isang araw magdududa ka, tama ba yung Biblia ko? Tama ba yung simbahan ko? Alam mo kahapon, doon kami, Bible study kami kila Rhea, noong umaga. Tapos, kasama ko si Sheila, si Sister Johnny, kasama ko si Sister Bertie. Punta kami doon. Nagpa-parking ako na gano'n. Mamaya, ito si Sister Bertie. Pinuntahan niya yung dalawang lalaki doon. Sa matanda, isang babae. Sinera niya. Habang nagpa-parking, naalis ko yung parking ko. Sinera niya na gano'n. Nung sinera niya, mga kapatid, mamaya-maya, sabi ng isa, hindi raw siya naniniwala sa impyerno. Sabi niya, wala namang impyerno, ganyan. Mamaya, palabas na ako, naayos ko na yung parking ko. Tinawag ako kay Sir Virgil. Sabi niya, ay, kasama ko si Pastor. Pinuntahan ko. Sabi ko gano'n sa kanya, sinalaysay ko sa kanya, sinabi ko sa kanya, na ang impyerno ay totoo. Binuksan ko yung Bible ko, ganito ganyan, ang dami. Marami niyan, makikita tayo. Binuksan ko yung Book of Revelation, binuksan ko yung Book of Mark. Tapos, kaya sabi ko maraming mga tao dyan nagsasabi na hindi niniwala sa impyerno kasi sabi ko, yung kanilang hawak na Biblia ay kulang. Yeah. Sabi ng babae, paano niyo po naraman na kulang? Simple lang, di lang ko wala. Oh, marami mga binago, sabi ko. Kasi alam din nila na tamang Biblia ay King James Bible. Amen. Mamaya-maya, sabi ko gano'n, tinanong ko yung matanda. Kayo po, kung tatanungin ko kayo, sabi ko gano'n, gusto niyo po bang pumunta sa impyerno? Ay, hindi. Oh. Di ba? Hindi ka naniniwala na mayroong impyerno, pero ayaw mo pumunta sa impyerno. Ha? Kaya yun yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Dapat alamin mo yung katuruan mo. Dapat alam mo yung doctrine mo. Nakikinig kayo mga kapatid? Dapat alam mo yan. Kaya tinan nyo to. Ano sabi ni Paul John 11? Maliwanag. Ano sabi niya? Believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God. Ang ibig sabihin ng try, hindi yung susubukan, but test it. Matitest mo yung doctrine, isang doctrine mga kapatid, tama o mali? Anong pangatayan natin? The Bible, the Word of God. Kaya sabi niya, because many false prophets are gone out in the world. Ang ibig sabihin mga kapatid, maraming mga false prophets, maraming mga nagsisila
know ye. Kaya ngayon, sabi ng Apostol Pablo, kilalanin mo ng maigi. Sino po? Holy Spirit. Sino po? Amen. Sino po? The Spirit of God. Holy Spirit. The Holy Spirit. Know ye the Holy Spirit of God. Bakit? Every spirit that confesses that Jesus Christ is come in the flesh is of God. Amen. Kung meron mang spirit, mga kapatid, na nagsasabi na si Kristo, mga kapatid, ay nagkatawang tao, wala nang iba kundi yung Holy Spirit of God. Amen. And then sabi ng Bible diyan, every spirit that confesses not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. Marami na po sa paligid natin ito. Amen. Nakikinig ba kayo, mga kapatid? Marami na dyan. Marami na mga simbahan. Marami mga kulto dyan. Marami mga false prophets dyan na hindi mo naniniwala na si Kristo po ay nagkatawang tao. Isang Diyos na nagkatawang tao. Pero marami silang tao. Pero marami naniniwala sa kanila. Marami silang nagasunod. Ang nakakalungkot ganito, mas committed pa sila. Mas dedicated pa sila. Mas masipag pa sila. Mas faithful pa sila. Mas tumatagal pa sila sa kanilang maling pananampalataya. Mas hindi pa sila nagdududa sa kanilang tagapagturo. Samantalang sa Biblia, they don't believe that Jesus Christ came in the flesh. Pero mga kapatid, mas naniniwala pa sila sa kanilang mga false prophets kaysa kayo na nasa tamang simbahan. Amen. Nakikinig pa tayo, mga kapatid? Yes, sabi ng Bible dyan, and every spirit that confesses that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. Matibay ito, maliwanag ito. Very firm ito, mga kapatid. Diretsahan ito. Kaya sabi ng Bible, ni John Blagan, sino man ang nagsasabi na si Kristo ay hindi nagkatawang tao, hindi yan sa Diyos. And this is the spirit. Kaninong katuruan ito? Kaninong espiritu? Spirit of Antichrist. Amen. Hindi ba kayo magpasalamat, mga kapatid, na sa tamang simbahan kayo, tamang Bibliang hawak ninyo, tamang simbahan kayo napabilang, mga kapatid, nasa tama lahat tayo. Kaya nakakalungkot, mga kapatid, tanggalin natin yung pagdududa sa alin, mga kapatid. Kinakailangan natin by heart, alamin natin, mga kapatid, sipagan natin, maging firm tayo sa tamang doctrine natin. And sabi ng Bible diyan, whereof ye have heard that it should come, and even now already is in the world. Nakita niyo yan? Nung kapanahon na nandiyan yung langit, meron ng anti-Kristo hanggang sa panahon natin nananatili. Pero ito maganda, mga kapatid, makinig kayo. Verse number 4, basahin natin lahat. Ye are of God. Amen. Amen. Ye are of God, little children, and have overcome them. Amen. Kaya, mga kapatid, pag nasa tamang simbahan, nasa tamang Biblia, ang hawak mo, tamang doctrine meron tayo, we can overcome those false and false beliefs and false prophets. Bakit? Ang sabi rin niya, ye have the Holy Spirit of God. At ang sabi rin niya, sabi ng Bible, because greater, why we can overcome the false doctrine, why we can overcome the false prophets, why we can overcome them, because greater is He that is in us. Amen. Greater is He, greater the Holy Spirit of God is more powerful than what is meron sa mundo ito, mga kapatid. Mas powerful. Kaya sabi niya, they are of the world.
Therefore, is speak they of the word. And the world heareth them. Kaya huwag kayo magtaka pag ayaw yung doktrina ninyo. Huwag tayo magtaka pag ayaw yung doctrine natin. Nakikinig mga kapatid? Isa lang yan. Kaya, i-check nyo yung pamilya ninyo. Ba't itong anak ko na ito? Ayaw yung doctrine ko. Ayaw yung katuruan ko. Ba't itong anak ko na ito? Ayaw sa Biblia. Ba't itong anak ko? Ayaw pumunta ng simbahan. Makinig kayo. Isa lang ang alam ko niya. Baka hindi yan sa Diyos. Baka wala siyang espiritu ng Diyos. Baka walang nakatira sa kanya na is Holy Spirit of God. Amen! Ibig sabihin, baka yung anak mo ang saved. Kaya sabi natin niya, sino mas pinapakinggan niya? The world. Tignan niyo po, they are of the world, therefore speak they of the world. And the world heareth them. Kaya yung anak mo hindi nakikinig sa Biblia, ayaw pumunta ng simbahan, baka taga-mundo yan, hindi taga-Diyos. Hindi sa Panginoon yan. Baka pag-aalis siya ng mundo, ibig sabihin wala siyang espiritu ng Diyos. They don't have the Holy Spirit of God. They are unsaved. Kaya sino pinapakinggan nila? Mundo, hindi Diyos. Mundo, hindi Biblia. Pero ito maganda, the world heareth them, pero sabi ng Biblia, pag tinanggap mo si Kristo, nakatira sa iyo ang Holy Spirit, ang sabi ng Biblia, we are of God. Amen. We are of God. Amen? He that knoweth God, heareth us. Kung kilala mo ang Diyos, mga kapatid, alam mo mismo, nakatira sa iyo ang Holy Spirit, makikinig ka sa Diyos. Makikinig ka sa Biblia. Hindi mo na pipilit-pilitin pa na pumunta ng simbahan. Siya na ang magkukusan, mga kapatid. Tay, sama ko simbahan. Mama, sasama ko simbahan. At pag iniwan mo sa church, iniwan mo, sasabihin, hindi, sasama ko, huwag mo kikiwanan. Tay, sama din ako sa software. Sama ko sa Bible study. Sama ko mag-join ako sa ministry. Yan yung mga maliwanag na kinaroroonan ng banal na Espiritu. Pero pag mas gusto nila magbabal sa mundo, mapadelikado ito. Ha? Kaya i-check niyo mga pamilya niyo, mga tatay. Tungkulin niyo yan. Amen. At pag kayong anak ninyo, tayo ayaw mo na mag-aral sa sanglibutan sa secular school. Gusto mong mag-full time, gusto mong mag-aral sa Bible school. Huwag mong pigilan yung anak mo. Ang tanong mo doon, ba't mong pipigilan? Baka ikaw alam sa inyong anak mo sa inyo, sige, tuloy mo na yan. Pastor, alam mo, sino susuporta sa amin? Kita mo niya? Ginawa mong bigasan ng anak mo? Ang responsibilidad natin, tayo mga magulang, buhayin yung mga anak natin. Amen. At ipagamit sa Diyos. Kaya pag yung anak mo may puso na maglingkod sa Panginoon, huwag mo anak, kung mag-full time ka, wala na kaming taga-ikip ng tubig. Wala na kaming taga-hugas ng pinggan. Wala na kaming taga-laban. Hindi maglaba ka. Huwag mong gawing katulong ang anak mo. Mas magandang anak mo katulong ng Diyos. Amen! Tinan nyo, napakaliwanag ito mga kapatid. Kung sa Diyos ka, ang sabi ng Biblia, He that knoweth God, heareth us. Alam nyo, hindi mo na kailangan explain pa ito, expound pa ito. Nakikinig ba? Ano sabi ng Bible? We are of God. He that knoweth God. Sino man nakakakilala sa Panginoon, ang sabi niya, heareth us. Amen. Matutuwa ka, di ba? Oy, tayo, magdidipos na tayo. Gigising ako. Hindi pa. Mahirapan ang kapatid. Hihilahin mo na yung paa para magdipos ka ng pag-i. Well, Ha? Hinila mo na lang lahat. Hinila mo na yung kumot. Lupa.
Nag-devotion na. Hinila mo na yung kumot, tulog pa. Hinila mo na yung pajama, tulog pa rin. Hinila mo na yung palda, tulog pa rin. Hinubala mo na, tulog pa rin. Saan ka dutak na tao yan? Tignan nyo, pag sa Panginoon ka, nagdi-devotion na. Di ko na tingin ka na barikwas ka na. Amen. Di ba? Nakikinig kayo mga kapatid? Maalala ko nung ako pagka-devotion, pambira lang pagkasama natin si Pastor sa devotion, naku, huwag kang panilig. May kalalagyan ka talaga. Ha? Huwag kang panilig. Ay matindi. Kaya pag alam mo may devotion, dapat tumatak, paalis ko palagi. Bakit? We are of God, He that knoweth God, heareth us. Amen. Hindi mo natutulog habang nakikinig. Amen. At ang sabi niya, He that is not of God, heareth not us. Amen. Yung hindi naman sa Diyos, sabi niya, yung sa Diyos, nakikinig ka. And you will enjoy listening and hearing the Word of God. Pero pag hindi ka sa Diyos, matutulog ka, maiinip ka, magagalit ka, maiinis ka, at hindi ka makikinig. Bakit? Sapagkat hindi ka sa Diyos. Amen. Pero sabi niya, hereby know we the Spirit of truth. Nakikinig kayo mga kapatid? Kaya ang sabi ng Diyos, dapat mong kilalanin, alamin kung ano ang katotohanan. Amen. Dahil sabi niya, and the spirit of error. Nakikinig tayo mga kapatid? And the spirit of error. Now, makinig kayo. How can we overcome the world? And how, paano tayo magiging overcomers? Mga kapatid, amen? Kasi dapat pag anak na ng Diyos, overcomers tayo. Ang ibig sabihin ng overcomers, we can defeat the false teaching. We can defeat, mga kapatid, the false prophets. We can defeat the world. Anong meron sa world? Ano sabi niya? Lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. We can defeat the lust of the eyes, the lust of the flesh, the pride of life. If we have the children of God, if we have the Holy Spirit of God in you. The word overcoming is to successfully deal with or gain control of something difficult. Mga kapatid, pag sinabi mong overcomer ka, nakukontrol mo yung mahirap at napagtatagumpayan mo yung mahirap. Yan po yung sabihin ng overcomers. Amen. Nakakita nyo ang sabi ng Biblia dyan? Little children, ye are of God, nasa Panginoon na kayo, nakatira sa inyo ang Holy Spirit of God. Ano sabi ng Biblia? You can overcome them. Amen. It means to affect someone very strongly or severely, or to get the better off, or to gain the superiority. Makinig kayo. Alam nyo, ang mundo kayang i-defeat ng Diyos. Sapagat ang Diyos ay powerful, mas superior ang Diyos kaysa mundo. It means we can win, we can conquer, we can beat the world, we can stop them, we can subdue them, we can prevail the world. Hindi dapat yung world ang mag-overcome sa atin. It should be Christian, it should be Baptist people, it should be the people of God, the children of God can overcome the world. Napakasimple lang mga kapatid. Paano natin ma-overcome? Number one, know ye the Spirit of God that is in you. Amen. Yan ang dapat mong alamin mga kapatid, na nasa iyo ang Espiritu ng Diyos. Nakikinig mga kapatid? Nasa iyo. Pangalawa, anong gagawin mo? Makinig. Amen. Makinig. Sapagkat ang sabi ng Bible, we are of God. Pag nasa Panginoon ka na mga kapatid, know when God heareth us.
He that knoweth God heareth us. Amen. And he that is not of God heareth not us. Yeah. And then sabi niya, hereby know we the spirit of truth and the spirit of error. Alam mo, napakasimple ganito. Pag alam mo yung tama, alam mo na rin yung mali. At pag alam mo yung tama, malalaman mo yung mali, alam mo kung sino ang susundin mo. Malalaman mo doon, mga kapatid, sino ang dapat mong pakinggan. Ha? At ang kagandahan dito, mga kapatid, pag may banal na espiritu ka, meron kang kasiguraduhan sa lahat ng bagay. Yeah. Amen. Naintindihan niyo po? Sapagkat if you have the Holy Spirit of God, yung banal na espiritu ang magtuturo sa atin. Amen. Siya ang magdadirect sa atin, siya ang maggagabay sa atin, siya ang magpapaalala sa atin, siya ang mag-i-enlighten sa atin. Alala niyo mga unang pinag-aralan natin? Siya ang mag-i-illuminate sa atin, siya ang mag-i-enlighten sa atin, siya ang mag-i-encourage sa atin, sapagkat siya ang superior sa lahat ng bagay. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, kaya simple lang mga kapatid, huwag nyo kakalimutan ngayong umaga itong pinag-usapan natin. Number one, paano tayo magiging overcomers? Number one, know ye the Spirit of God. Amen. And then, pangalawa, hear the Word of God. Hear the Word of God. Kasi sabi, ang liwanag po pag nasa Panginoon ka, makikinig ka. Pag hindi ka sa Panginoon, hindi ka makikinig. Pag nasa Panginoon ka, susunod ka. Pag hindi ka sa Panginoon, hindi ka susunod. Pag sa Panginoon ka, mga kapatid, makikilala mo ang Diyos. Maliwanag lahat, maaliwalas lahat. Pero magtaka, bakit ang tagal mo na sa simbahan, physically, pero hindi ka nakikinig. Kaya mamaya tayo mga tatay dito, o mamayang gabi, bago kayo matulog, o araw-araw, i-check nyo yung mga anak ninyo. Yeah. Ewan po ako, ang bira, mag-aaway talaga tayo. Ha? Pag pupunta ko ng simbahan, tapos wala ka, mag-aaway tayo. Tapos nakatira ka sa loob ng pamamahay ko, no way. Ha? Ewan ko, bakit may mga tatay na kaya yung tiisin niya? Ako hindi. I'm sorry mga kapatid. Ayaw mo yun sa akin, malis ka dito. Malis ka dito. Ha? Ay, pirmi yan mga kapatid. Ipipermis ko yan sa mga ko. Ayaw mo yung Diyos ko, no way, malis ka dito. Kahit anak kita, sabi ng Biblia, kapatid, pag hindi ka anak ng Diyos, kahit anak kita, hindi anak ka ng Diyos, nakakatakot ka. Tanong ko sa inyo, kay mga magulang, gusto nyo ba? Ikaw, tatay, anak ka ng Diyos. Pero meron kang pinapakain, pinapatira, pinapaaral kung saan-saan, anak ng Diablo yan. No way. Ha? Hindi ko papayagan yan. Biyaya ng Diyos sa loob ng aking pamilya. Kaya ngayon, mga kapatid, bakit tayo overcomers? Sa Diyos tayo. Amen! Bakit tayo overcomers? Dahil huwag kayo matapon sa mundo. Huwag kayo matapon sa virus. Huwag kayo matapon. Sabi ko sa inyo, hindi dapat kinakatakutan mga kapatid ang virus nito. Pero pwede tayo mag-ingat. Ba't ako matatakot? Ba't si COVID-19 na? Ba't itong coronavirus na magkukontrol sa akin? Hindi. Ha? At kung patayin mo ako, hindi mo pa rin ako ma-overcome. Langit pa rin ako patutungo. Yeah. Ha? Pero hindi mo ko kayang pigilan at patigilin na maglingkod sa Panginoon ko. Ikaw virus ka. Amen. Amen! Bakit anong sabi ng Panginoon? People of God are overcomers. Yeah. Amen. Alam niyo bakit? Ito matindi. Greater is He that is in you. Amen. Iyon ang mahalaga dyan. Ha? Greater is He that is in you. Ha?
Yan ang pinaka-importante dyan. Nakikinig tayo? Makapangyarihan ang nakatira sa iyo. That's why we can overcome the world. Tumayo po tayo. And let's come to God this morning. Kapit tayo sa Panginoon. Ang mundo, masyado tayo pinarasakot. Ang mundo, masyado tayo tinatakbo. Ang mundo ito, masyado tayong pinaglalaruan. Ang mundo ito, masyado tayong nililito. But God said, you can overcome the world. Alam niyo bakit? Because greater is He that is in you than the God of this world. Yan ang matindi niya. Kaya ano sabi ng Panginoon? Paano sabi ng Biblia? Know ye the Spirit of truth. And then, hear the Spirit of truth. But the most important is, greater is He that is in you. That's the most important. Yan ang pinakamahalaga sa lahat. We cannot overcome the world kung wala tayong powerful na Diyos na siyang nakatira sa ating mismo. Kaya sa mga tatay, sa mga magulang, baka meron kayong kasama sa loob ng inyong pamilya, pag tinanong mo, ligtas yan, pero makita mo, hindi sumusunod yan, nakikinig salita ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, baka answer yan. Tungkulin natin, karapatan natin, na siya sa atin ang loob ng ating pamilya. Sapagat napakaganda po, napakahalaga po, na ikaw ay maging anak ng Diyos. Number one, magkaroon ka ng assurance of heaven. Number two, you can be an overcomers against the world. Sapagkat greater is He that is in you. Pag hindi ka anak ng Diyos, paglalaruan ka ng mundo. Pag hindi ka anak ng Diyos, lilituhin ka ng mundo. Pag hindi ka anak ng Diyos, dadalhin ka ng diablo sa apoy ng impyerno. Pero pagka anak ng Diyos, sabi ng Biblia, you can be an overcomer of God. Sapagkat ang sabi ng Diyos, greater is He that is in you. Dakilang Diyos na mapagpala at makapangyarihan po sa lahat. O Diyos, salamat po kayo po umaga muli. You remind us, O God, about the indwelling of the Holy Spirit of God. We can overcome the world because you said, O God, that greater is He that is in you than the God of this world. We must learn to, sabi niyo Panginoon, know ye the Spirit of God. You must learn to hear the truth sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Kaya Panginoon, salamat po ulit sa paalala. Panginoon, nalayan ko po na mula sa aming mga sarili hanggang sa loob ng aming mga pamilya ay siya sa atin po namin na maigi, Panginoon. Kung puro na kami po yung mga anak ng Diyos sa loob ng aming mga pamilya, Panginoon. Because hindi kami pwedeng hati sa loob ng pamilya. Yung kalahati sa diablo, yung kalahati sa inyo, hindi po dapat. But purely give us wisdom, O God, na kami po ay maging puro na maging anak po ninyo. Tulungan niyo po kami, gabayan niyo po kami. Panginoon, salamat sa katotohanan na aming po narinig ngayong umaga. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. So I hope may natutunan po tayo. Amen. Pastors, please come. Patuloy tayo pagbigay. Yung bumayin po natin tuwing sa Sabato, Tuesday, ay nilalakot natin ito sa ating pong music instrument. Bawa ko itong piano. Pag-pray natin na bago mag-revival, mag-anniversary, ay makapili tayo ng palitan natin itong